Mapagpalang araw po, umaga, gabi, or good morning, no, sa inyong lahat, no. Ano man pong oras na napanood po ninyo ang video ito, maaaring po kasi magkaiba po ang ating mga time zone, no. So, but anyway, I wish you all well, no, okay. Ang ating pong topic, no, sa episode nito ay may kinalaman po sa sulat po sa atin ni Sharon na Lagisan, no. Ah, ito po'y tungkol again sa marriage, pag-aasawa o annulment. Ah, alam po ninyo, napakahirap po talaga na dito sa atin. Wala naman po tayong absolute divorce dito sa Pilipinas. At napakahirap po talaga, napakagastos po, no? Ang magkaroon po tayo ng, halimbawa, kasal na, ang hirap po, madaling mag-I do, no? Pag the moment kasi nag-I do na kayo, ay ito po ay tinatawag nating life sentence or reclusion perpetua. Ibig sabihin po niyan habang buhay po tayo nakatali dito sa ating pinanumpaan na till death do us part, ika nga. So, ito po yung sulat sa atin, no? Basahin na lang natin. Sabi niya, Attorney, paano kung naka-indicate po yung marriage contract sa pangalawang marriage? Hindi po kasi maayos ngayon yung renewal sa pension ng second husband dahil po kumuha po ng sinumar, lumabas po yung unang marriage contract. Naka-indicate po siya. So, ito naman kung talagang nagkaroon nga ng marriage doon sa first marriage, okay? And then nagpakasal uli, okay? So, wala naman maging issue dito for as long as, okay? For as long as yung unang marriage is already extinguished. Paano ba ma-extinguish yung marriage? Well, una, pag namayapa po ang isa sa kanila, so yung marriage po is then extinguished. Kaya sabi natin sa pinumpaan, di ba? Till death do us part. Or, kung hindi man na-extinguish yung marriage, ay nagkaroon po ng tinatawag ting annulment of marriage. So, pag nagkaroon po ng annulment, so that means pwede na po magpakasal. So, in this particular case, ito po, pareho nagpakasal, first and second marriage. So, nung i-renew na daw yung requirements doon sa renewal sa pension, abay nakita po ng kung sino man yung ahensya ng gobyerno na nag-handle ng pension, dalaw lang naman yan, it could be the SSS or the GSIS, abay may nakita daw na meron pong naka-record, nag-reflect sa Sinumar na married pa po pala yung second marriage, no? Yung husband na ito. So ano daw po ang kanyang gagawin? Una, if it is true na nung nagpakasal si second marriage ay byuda na siya, okay? Byudo na. Pwede siyang mag-contract ng marriage. So, ngayon, despite of the fact na meron dong nakalagay na sa Sinumar, na nakalagay na marriage siya, meron siyang subsisting marriage. Siguro nangyari po niya, nagkaroon lang ng administrative lapses. Kasi pag nagpapile po kayo ng, di ba, marriage license, pag kayo ikakasal, makikita naman din yun sa Sinumar kung may existing marriage ba yung ikakasal. So, in this particular case, bakit lumusot doon? Okay? But assuming na meron nga, pero ang importante dyan ay ang inyong first marriage is extinguished na dahil nasasabi natin because pumayapa na yung isa, no? Kaya extinguish yung marriage or nagkaroon ng annulment. So either of that, no? Ipakita lang ninyo sa inyong sa civil registrar at saka sa PSA, no? Na nagkaroon na talaga ng termination ng marriage by virtue of the death of the spouse. So ipakita po ninyo ngayon ang certified true copy ng inyong certificate of death, yung death certificate, no, ng pumanaw na asawa. Okay? And then, ipakita po nyo yun. So, pag napakita po nyo yun, so that means valid po ang kasal nung yung second marriage. Kasi po, kung existing pa yung marriage, no, the first marriage, ay hindi po valid ang subsequent marriage at maaaring makasuhan pa ng bigamy, no, yung nagpakasal, no? So, yun po ang inyong gagawin upang sa ganon ay magpatuloy po, no? Wala pong hindi po maantala ang pension, no, ng inyong ng second husband, no? So i-check po ninyo and then be sure to be ready with the required documents, no?
O, unahin po natin. So, kailangan may ready kayo ng certified true copy ng death certificate nung first marriage ng spouse. Okay? Then, dito again sa second marriage niyo, dalhin din mo inyong certified true copy ng inyong marriage contract. Then, yung tinatawag yung sinumar, and then with all these things, mapapatunayan po ninyo doon sa ahensya na nag-require po sa inyo na i-renew yung contract, yung pension, no? Na entitled po kayo sa pension ng second husband ninyo because yung kanyang first marriage is already deemed terminated, no, by virtue of the death of the spouse. Or kung hindi man, ay nagkaroon na ng annulment. Kanina earlier I was mentioning about annulment. Napakahirap po talaga na magkaroon ng annulment dito sa Pilipinas, no? Napakagastos po, no? Lalo na kaya nangyari tuloy, only those who can afford to have marriage, no? Ang problema niyan, yung iba, they've been together for the last years na, naghiwalay sila, no? Yung iba, 15, 20 years na naghiwalay, pero hindi na-annul yung marriage, and then mayroong kanya-kanyang pamilya na, no? And it complicates the problem simply because napakahirap po, napakagastos, masalimuot ang pagpa-annul po ng marriage. And only those people who have money, the resources na can afford, no, para dumulog sa korte para magkaroon po ng annulment. Yet, hindi po tayo nakakasiguro na pag pumunta ko sa korte, ay mag-grant po ang inyong petition for the annulment of marriage or the declaration of marriage, no, as nullity. Ay dadaan po tayo sa butas ng karayom po dyan. Kasi mahigpit po talaga ating saligang batas dyan, ating batas po, no, regarding po sa solemnity po ng marriage as a social contract, no, at napakahirap po talaga because ang marriage po natin is the family, you know, may tawag na basic unit po ng ating family is yung ating society, yung ating family, and yung marriage po is an inviolable marriage institution po, no, na mahirap pong buwagin po diyan, no, sa ilalim po ng ating saligang batas. Although may mga panukala na po, no, maraming panukala na mga bills, no, na kung saan magkaroon tayo ng annulment, pagkaroon ng parang limited divorce, no, na pwedeng mag-file ng divorce after halimbawa wala nang pag-asa na magkaroon ng reconciliation, nahiwalay na ng may iba 5 taon o 10 taon, but hindi naman po ito hindi po ito umuusad, no, hanggang maaring sa first reading lang o baka hindi pa makarating committee level lamang, no, sa ating legislative bodies nakatenga na doon at hindi na umuusad. So bago tayo magpatuloy, so I hope nasagot po natin, no, ang katanungan sa atin ng ating taga-subaybay na si Sharon Lagisan. Okay, bago tayo magpatuloy, if you find our videos interesting and informative at kung kayo po hindi pa naman subscribers, hindi na po siguro kalabisan pag ako po hihirit po sa inyo ng isang click lang po. Pang-click ng subscribe, share, and like. Because alam ba ninyo, according to the data, no, ng YouTube, ay more than 60% po ng ating viewers ay hindi pa po subscribers. So kung kayo man po yun, if you find our videos interesting, pwede po makahirit ng isang subscribe, share, and like. Wala naman pong bayad ang ating pag-click po ninyo, and matulungan din po ninyo ang inyong abang lingkod na mapalawig pa natin ng ating advokasya na makapagbigay po tayo ng legal information na kalaman sa ating mga kabayan. They could be your friends, your relatives, your neighbors, or mga kakilala lang ninyo upang sila din ay may mapulot po na impormasyon, legal information, no, sa mga pinag-usapan po natin at makinabang po sila. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. And of course, kung hindi pa kayo napag-click ng notification bell, paki-click na lang po para pag may mga updates po tayo, you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss na episode. Bye for now, and I hope to see you again, no, in the next video. Bye.